Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang natalo sa pagkasenador na walang iba kundi si Antonio Trillanes at tila nga nagmamagaling ng magbigay ito ng payo kay President-elect Bongbong Marcos Jr. sa kung paano daw marisolba ang Nagbibigay pa ng pahayo samantalang natalo na nga eh. Hindi niya naman nasubukan naging presidente. problema ngayon sa langis. Matapos ganito ay agad naman bumuelta ang marami sa ating mga At saka wala rin naman nagawa yun eh. Si Trillanes. kababayan na galit kay Antonio Trillanes sa kanya Di ba kontra yan kay Tatay Digong? Wala yan. nagmamagaling na pagpapahayag. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hininga at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang tila nga na nagmamagaling na at nagbigay ng mungkay ang natalong kandidato sa pagkasenador na walang iba kundi si Antonio Trillanes IV sa susunod na administrasyon ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. kung papaano daw maiiwasan ang mabilis sa paggalaw ng presyo ng langis. Ayon kay Trillanes, maiiwasan sana ang pangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo ngayon kung ginawa ng Duterte administration ng mga payo Ano? Hanggang ngayon guys, sinisisi pa rin ang Duterte. Talagang loko-loko talaga to. na ibinahagi niya. Ganito nga kasi ang naging Anti-Duterte kasi to guys, sa totoo lang eh. Trillanes. payo ni Antonio Trillanes kay President-elect Bongbong Marcos Jr. Ayon pa sa kanyang naging statement, "These are what the Duterte administration could have done the past 6 years and what I hope the Marcos administration would do to prevent or absorb the volatility of oil prices. Number 1, compel oil companies to increase their reserve capacity to at least 1 year, and this would give them the flexibility to buy oil in the global market when the prices are low and wait it out while the prices are high. Number 2, prepare the land transport sector to go electric. This should include building charging stations and grants as subsidies for the manufacturers or importation of electric vehicles. Number 3, phase out remaining diesel generators in the energy mix. Number 4, improve the mass transport system. Short term, number 1, suspend exercise taxes and VAT on fuel. Number 2, provide subsidies to the public transport sector. Number 3, encourage work from home or 4 days work week schemes in both the private and public sectors whenever applicable. Number 4, employ other fuel saving measures to reduce aggregate the demand. So next time apologies tell you that the government is helpless in dealing with the price of oil and you could give them this list." And sa pagmamagalingan na ito ni Antonio Trillanes na tinuruan pa nga niya ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. kung papaano daw ang gagawin para hindi tumaas ang presyo ng langis, ay dito na siya agad binuwelta na marami sa ating mga kababayan and they posted, "Naku naman, akala mo kung sino magaling para magbigay ng suggestion kung paano mas malalampasan ang problema ng bansa. Ha ha ha, sorry ka na lang talaga dong. Sino ka ba para pakinggan namin? Hindi ka nga pinakinggan ng maraming Pilipino at hindi ka binoto kasi wala kaming tiwala sa iyo. Tapos ang lakas ng loob mong magbigay ng suggestion sa kung paano malalampasan ng bansa ang problema sa krudo at gasolina at ang kapal pa talaga ng pagmumukha mo para sabihin na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung bakit na nagpa-problema tayo ngayon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin." Naalala ko guys, simula nung pag-upo talaga ng Tatay Digong nun. Anti-Duterte na to eh, si Trillanes. Kaya tignan nyo, mga eleksyon.
Hindi na nalo. Nga. Ha ha ha, nakakatawa ka talaga dong. Alam mo, nung nabasa ko yung pinagsasabi mo, natatawa na lang ako at na-realize ko na tamang-tama talaga ang desisyon ko na hindi ka suportahan at iboto. Kasi kahit manalo ka pang senador, parang wala ka din naman kasi wala ka naman talagang nagawang mabuti na talagang nakakatulong sa ating mahal na bayan o sa sambayan ng Pilipinas. Binabato si Trillanes ng pang makatotohanang fundraise. Real talk dito. Real talk yun. Wala naman nagawa eh. Ano ba nagawa niya? Pilipino. In fact, ikaw pa nga ang naging dahilan minsan kung bakit naging mabagal pa ang pag-asenso ng ating mahal na bayan. Kaya sorry ka na lang talaga. Ang mapapayo ko na lang talaga sa iyo bilang tao ay kainin mo ang lahat ng ginawa mong suggestion kasi wala naman talagang papansin dyan. At isa pa ay manahimik ka na lang talaga habang buhay kasi wala namang makikinig sa iyo at talaga naman itaga mo naman sa bato o itaga mo sa bato na hindi ka na talaga makakaulit pa sa amin. Mark my words, ito na yata ang pinaka nakakatawang balita na narinig ko. Ha ha ha, natalo nas nagsuggest pa? Ano ba yan? Ha ha ha, hindi lang pala basta-basta suggestion ang ginawa ha at sinisisi pa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Naku naman, manahimik ka na lang talaga kasi wala namang interesado sa mga sasabihin mo pangulo ka lang o panggulo ka lang sa pag-angat ng ating mahal Panggulo. na bayan. We don't need your suggestion. Parang ganun lang din yung ginawa na kay Tatay Digong nun, di ba? Panggulo. Kaya tignan nyo, no, election, di na nanalo. Talo. Kasi mataas ang tiwala namin kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga namin siya sinuportahan at ibinoto kasi alam namin na kapag siya maging Pangulo ng ating mahal na bayan ay talaga namang nasa tamang kamay na ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. At alam namin na may mas maganda at epektibo pang solusyon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kung papaano natin malalampasan ang kasalukuyang problemang kinakarap ngayon ang langis at krudo maging sa lahat ng mga bilihin na tataas ng presyo ngayon. Kaya kampante kami na may problema man ang bansa natin ngayon ay alam namin na malalampasan natin ito kasi may Pangulong Bongbong Marcos na tayo ngayon. Hashtag go Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hashtag we believe in you. At So, sunod siguro na election guys, kahit tumakbo siguro si Trillanes, tansya ko lang. Hindi siguro manalo dito. Hindi na makakaupo sa Senado to. Wala na eh. Kinakalaban niya si Tatay Digong nung araw, diba? Kung nakaupo pa si Tatay Digong. Anti-Duterte. yun na nga mga kababayan. Ay, tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.